Para po sa mga security guards, tandaan po ninyo na entitled po kayo sa lahat ng benepisyo na nakalagay sa Labor Code regardless of your employment status. Employment status meaning reliever lang kayo, tuwing weekends lang kayo, temporary lang kayo, or regular kayo sa security agency. Wala pong kinalaman yung status ninyo bilang isang security guard sa entitlement ninyo sa benefits na nakalagay sa Labor Code. Ano-ano yung mga benepisyo na to? Una sa lahat, minimum wage. So kayo ay dapat bayaran ng tamang minimum wage na prescribed ng batas sa inyong area. Ngayon, halimbawa, security guard kayo sa NCR at mas mataas ang minimum wage dito, ide-deploy kayo ngayon sa probinsya. Mababawasan ba yung inyong sahod dahil sa probinsya ay provincial rate at hindi na NCR yung rate ng minimum wage? Hindi po. Kung ano yung favorable na minimum wage, yun po ang ibibigay sa empleyado. Ngayon, halimbawa, provincial rate sa security guard. Ililipat siya ng security agency sa kanilang kliyente na located sa NCR. Tama po ba na provincial rate pa rin yung kanyang sahod? Hindi na po. Yung applicable na po na sahod sa kanya ay yung minimum wage prescribed by NCR kasi po more favorable yon or more beneficial yon sa empleyado. Okay? So, tandaan po ninyo yan. In case of transfer ng assignment ng mga security guards, kung alin po yung mas pabor or more beneficial na sahod, yun po ang dapat ibigay sa inyo. So, kung galing na kayo sa NCR, hindi dapat bawasan yung inyong minimum wage na NCR based. Kung galing po kayo sa probinsya, ma-assign kayo sa NCR, dapat po masunod yung NCR prescribed minimum wage ninyo. Entitled din po kayo sa regular holiday pay. So, kung hindi kayo pumasok sa regular holiday, makukuha nyo pa rin po yung inyong basic daily wage. Kung pumasok po kayo, yung daily rate ninyo multiplied by 100%. So, kapag regular holiday at pumasok kayo, parang times 2 yung equivalent na sahod na makukuha ninyo. Pag special naman, special non-working holiday, hindi kayo pumasok, no work, no pay ang applicable na principle. Kapag pumasok kayo, yung basic daily wage ninyo plus 30%. So, 130% yung makukuha ninyo. Kapag special working holiday naman, wala pong premium pay yon. So, kung hindi kayo pumasok, no work, no pay. Kung pumasok kayo, wala pong dagdag as is. Parang nung February 25, meron tayong special working holiday. So, wala pong premium pay yon kung pumasok kayo. Ngayon, meron din po yung entitled din po kayo sa rest day premium pay. Kapag pumasok kayo sa inyong rest day, 130%. Okay? So, yung 100%, yun yung basic daily rate ninyo, plus 30% na premium pay kapag pumasok kayo sa inyong rest day. Ngayon, kung pumasok naman kayo na special non-working holiday na nga at rest day nyo pa, additional 50% po on top of your basic daily rate. So, 150%. Entitled din po kayo para sa overtime pay for work na binigay ninyo in excess of 8 hours. So, ang computation po nun, 25% kapag regular working day, 30% naman po kapag pumasok kayo or nag-render kayo ng overtime work during regular holiday, rest day, or special non-working holiday. Yung 25% na overtime pay premium, on hourly rate po yun. Hourly rate. So, 25% on hourly rate kung regular work days. Ngayon, kung special holiday, regular holiday, rest day, 30% on hourly rate ang overtime premium. Entitled din po kayo sa night shift differential pay na 10% ng hourly rate from 10 p.m.
until 6 a.m. the following day. Entitled din kayo sa 5 days na SIL or yung tinatawag na Service Incentive Leave kapag meron na kayong 1 year in service sa kumpanya. Etong 5 days na SIL, kapag hindi nyo nagamit at the end of the year, convertible to cash po ito. So para po sa mga lady guards, entitled po kayo sa maternity leave. Para naman po sa mga lalaki, entitled din po kayo sa paternity leave. Maternity leave na 105 days, yung paternity leave 7 days with full pay. Okay. Meron din pong tayo tinatawag na parental leave na 7 days. Entitled din po kayo doon. So yung parental leave na 7 days po ay para sa mga solo parents. So kailangan meron kayong solo parent ID na nakukuha sa inyong Municipal Social Welfare Office or MSWD or CSWD. Para naman po sa mga female security guards, meron po tayong 10 days na leave under Anti-Violence Against Women and Children Act or yung VAUSI na tinatawag. So meron tayong 10 days na VAUSI leave para naman sa mga pagkakataon na halimbawa magsasampa kayo ng VAUSI case laban sa inyong partner, ganon, para maka-attend sa mga cases, ganon. Meron kayong 10 days na magagamit na leave with pay. Para uli sa mga kababaihan, meron din tayong tinatawag na special leave benefit for women of up to 2 months. Kapag meron kayong mga surgery for gynecological disorders sa female reproductive area, ganon, pwede ninyong ma-avail ito up to 2 months with full pay. Bakit up to 2 months? Kasi depende po dun sa certification ng inyong surgeon kung ilang araw or linggo or buwan yung kailangan niyo. Pero maximum po yung 2 buwan. Entitled din po kayo sa 13th month pay. Okay? 1/12 po ito ng total basic salary na na-earn ninyo sa loob ng isang taon. Yun po yung 13th month na makukuha ninyo. Bilang mga empleyado ng security agency, entitled din po kayo sa lahat ng benepisyo under SSS, PhilHealth, and Employees Compensation Program. Ito po yung ECC, pero under SSS din po ito. Ang pinagkaiba lang, yung mga benepisyo under ECC, work-related siya. Sa SSS po kasi, not necessarily na work-related. Kahit hindi siya work-related, makaka-claim kayo. So, yun po yung basically pagkakaiba nilang dalawa. And finally, entitled din po kayo sa retirement pay under Republic Act 7641 kahit hindi po ito nakalagay sa kontrata ninyo. Nakalagay po ito sa batas. Okay? Nakalagay po ito sa batas, retirement pay, one-time cash benefit na makukuha ninyo mula sa employer ninyo within 30 days from your retirement date. Provided, syempre, ma-meet ninyo ang age na 60 to 65 and service requirement minimum of 5 years. Okay? So, anytime between 60 to 65, pwede ka nang mag-retire. Okay? And ang computation ay daily rate multiplied by 22.5 multiplied by years of service equals retirement pay. Pwede ka bang mag-retire ng mas maaga sa 60? Pwede kung meron kayong policy on early retirement sa inyong kumpanya, sa inyong security agency. Kung wala, susunod po tayo sa batas. So kahit nakailang taon ka na sa kumpanya, kung hindi mo pa na-meet yung age requirement, hindi ka pa po qualified.